Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Juan. Talagang masaya akong makita ulit kayo sa video ngayon. Mga kababayan, ngayon po ay dalhin ko sa inyo ang isang paksa na sobrang pamilyar sa pang-araw-araw na buhay natin, pero may tagong maraming hindi alam ng karamihan. Ito po ay tungkol sa mga bagay na dapat iwasan kapag gumagamit ng pulot. Naniniwala ako na kapag nabanggit ang pulot, halos lahat po ay iniisip agad na isang natural na pagkain, masarap, masustansya, at parang mahalagang regalo mula sa kalikasan para sa tao. Noon pa man, ang ating mga ninuno ay gumagamit nito para gamutin ang ubo, pahupain ang lalamunan, palakasin ang katawan, dagdagan ang resistensya at alagaan ang kalusugan araw-araw. Sa maraming tahanan, ang pulot ay itinuturing na gamot na pampalakas, pwede ng lahat. Mas marami pa ay mas mabuti. Subalit mga kababayan, ang katotohanan ay hindi ganun kadali. Mabuti man ang pulot pero kapag mali ang paggamit, hindi angkop sa tao o mali ang pinagsamang pagkain, hindi lang ito walang benepisyo, kundi maaari pang magdulot ng malubhang pinsala sa kalusugan at sa ibang pagkakataon ay maaaring makapanakit pa ng buhay. Naniniwala ako na marami sa inyo ang gumagamit ng pulot araw-araw pero walang nagsabi kung sino ang hindi dapat gumamit. Anong mga pagkain ang hindi dapat pagsamahin sa pulot at paano gamitin ang pulot ng ligtas at epektibo? Kaya sa video na ito, si Juan po ay ibabahagi sa inyo ang 3 pinakamahalagang nilalaman. Unang nilalaman ay ang 4 na pangkat ng tao na dapat iwasan o maging lubhang maingat sa pulot. Pangalawang nilalaman ay ang 7 karaniwang pagkain sa pang-araw-araw na buhay na hindi dapat pagsamahin sa pulot para maiwasan ang pinsala sa kalusugan. At pangatlong nilalaman ay ang mahahalagang paalala para gamitin ng tama, ligtas at epektibo ang pulot. Sana pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, mas naiintindihan ninyo ang pulot, alam kung paano protektahan ang sariling kalusugan, at maipaalala sa pamilya at kapwa para sama-samang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na bihirang mapansin. At ngayon bago tayo pumunta sa mga bagay na dapat iwasan, pahintulutan ninyo akong saglit na baliktanawin ang mga pangunahing benepisyo ng pulot na maaaring hindi pa alam ng ilan para maintindihan natin ng tama ang mahalagang pagkaing ito. Mga kababayan, bago tayo lumalim sa mga bagay na dapat iwasan sa paggamit ng pulot, pahintulutan ninyo akong saglit na baliktanawin ng buo ang mga pangunahing benepisyo ng pulot sa kalusugan para maintindihan natin ang tunay na kalikasan nito at maiwasan ang iniisip na masama ito o kailangang iwasan ng lubusan. Sa katunayan, ang pulot ay isang natural na pagkain na puno ng nutritional value kapag tama ang paggamit. Ang unang benepisyo at pinakakilala ay ang kakayahang labanan ang bakterya at tulungan ang paggaling ng sugat. Dahil sa natural na enzyme at bioactive compounds, may kakayahan itong pigilan ang paglaki ng bakterya, maiwasan ang impeksyon at tulungan ang pagkumpuni ng napinsalang tissue. Kaya noon pa, ginagamit na ang pulot para tulungan sa mga problema tulad ng namamagang lalamunan, matagal na ubo, ulcer sa tiyan at bituka sa antas ng pagpapahupa ng lining at pag-alis ng discomfort. Pangalawang benepisyo ay pagpapabuti ng digestive system. May prebiotic effects ang pulot na nagpapalusog sa good bacteria sa bituka. Kaya mas stable ang digestion, mas mahusay ang pagsipsip ng nutrients, at nababawasan ang TB kapag tama ang dami. Pangatlong benepisyo ay antioxidant effect. Nakakatulong itong neutralihin ang free radicals, protektahan ang cells mula sa damage, at makatulong na pabagalin ang pagtanda ng katawan. May mga pag-aaral na nagpapakita na makakatulong din ito sa pag-iwas sa ilang chronic diseases, kasama na ang cancer. Subalit, binibigyang diin ko sa inyo na ito ay suporta lamang. Ang pulot ay hindi gamot at hindi maaaring palitan ang medikal na paggamot. Susunod na benepisyo ay pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong itong pahupain ang lalamunan, bawasan ang ubo, mapabuti ang karaniwang sipon at dagdagan ang resistensya, lalong kapaki-pakinabang sa panahon ng tag-ulan o taglamig. Gayunpaman, lahat ng nabanggit na benepisyo ay tunay na nagkakabisa lamang kapag tama ang paggamit, tamang dami at tamang tao. Kung mali, sobra o para sa hindi angkop, hindi lang walang benepisyo kundi maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa kalusugan. At iyon din ang dahilan kung bakit. Agad pagkatapos nito, si Juan po ay imbitahan kayo sa napakahalagang bahagi. Ito ay ang 4 na pangkat ng tao na hindi dapat gumamit o kailangang maging lubhang maingat sa pulot. Mga kababayan, kahit maraming benepisyo ang pulot tulad ng nabanggit ko kanina, hindi lahat ay maaaring gumamit nito ng walang limitasyon. Sa katunayan, may mga pangkat na kung gagamit ng hindi maalam ay hindi lang walang pakinabang,
kundi maaaring makasama pa sa kalusugan o maging mapanganib. Kaya kailangan ninyong bigyang pansin ang 4 na pangkat na ito para maiwasan ang hindi kinakailangang panganib. Unang pangkat at pinakamahalaga ay ang mga batang wala pang 1 taong gulang. Sa natural na pulot ay maaaring may spores ng bakterya na nagdudulot ng botulinum poisoning na kayang i-handle ng digestive system ng matatanda. Pero sa batang wala pang 1 taon, sobrang hina pa ng kanilang sistema at hindi pa sapat ang proteksyon. Kapag nakain ng bata ang pulot, maaaring lumaki ang spores sa bituka at gumawa ng toxin na nagdudulot ng mapanganib na poisoning na may sintomas tulad ng ayaw. Kung may tinea sa dila ang bata, gamitin lamang ang tamang oral solution o saline solution ayon sa payo ng doktor para ligtas. Pangalawang pangkat na kailangang maging lubhang maingat ay ang mga may diabetes. Sa karaniwang kaalaman ay may nagsasabi na pulot ay natural na asukal, mas mabagal ang absorption kaysa refined sugar at maaaring palitan ng white sugar para sa diabetic. Mukhang makatwiran pero sa katunayan ay hindi ganap na tama. Mataas ang fructose at glucose sa pulot. Pareho itong simple sugars na mabilis sumipsip sa dugo at nagpapataas ng blood sugar. Ang glycemic index ng pulot ay mula average hanggang mataas depende sa uri. Ibig sabihin, kung walang kontrol, maaari pa ring mabilis pataasin ang blood sugar, halos katulad ng ordinaryong asukal. Bagamat may mga pag-aaral na nagpapakita na sa napakaliit na dami, maaaring magbigay ng mabilis na enerhiya at sa pamamagitan ng antioxidants ay makatulong sa pagbabawas ng inflammation at pagpapabuti ng insulin sensitivity sa ilang kaso. Pero hindi ito ligtas na solusyon na maaaring gawin ng mag-isa. Para sa diabetic, kailangang lubhang pag-isipan ang paggamit ng pulot. Pinakamainam ay kumonsulta sa doktor at huwag ituring na kapalit ng asukal ng basta-basta. Pangatlong pangkat na dapat bigyang pansin ay ang mga may mataas na lagnat at umiinom ng gamot panglagnat o panggamot sa trangkaso. Marami sa atin ang nakagawiang kapag masakit ang lalamunan o may sipon ay maghalo ng pulot sa maligamgam na tubig para pahupain ang lalamunan at dagdagan ang resistensya. Tama ito kapag banayad lang ang ubo, sakit sa lalamunan o sipon na walang lagnat. Subalit kung mataas ang lagnat at kailangan pang pababain ng init, hindi angkop ang pulot. Ayon sa tradisyonal na medisina, mainit ang kalikasan ng pulot, kaya kapag may mataas na lagnat, ay maaaring dagdagan ang pakiramdam ng init o pababain ang epekto ng mga gamot panglagnat. Bukod pa rito, ang carbohydrate sa pulot ay maaaring makaapekto sa absorption ng ilang gamot panglagnat, kaya hindi optimal ang epekto ng gamot. Kaya habang may mataas na lagnat, uminom ng marami ng plain water, oral rehydration solution, at gumamit ng mga paraan para palamigin ang katawan. Pagkatapos na wala ang lagnat at stable na ang katawan, saka lamang maaaring gamitin ang pulot sa maligamgam na tubig para pahupain ang lalamunan at ibalik ang lakas. Pang-4 na pangkat na kailangang maging lubhang maingat ay ang mga may sakit sa atay na cirrhosis. Ang atay ang sentro sa metabolism at detoxification ng katawan. Kapag may cirrhosis, lubhang bumababa ang function ng atay. Kahit natural na asukal ang pulot, kailangan pa rin ng atay na i-metabolize ito. Ang mataas na dami ng pulot ay maaaring dagdagan ang pasanin sa atay, magdulot ng blood sugar imbalance at dagdagan ang panganib ng diabetes complication sa atay, na karaniwan at mapanganib sa may cirrhosis. Bukod dito, kapag mabagal ang function ng atay, mabagal din ang pagproseso ng substances, kaya maaaring makagambala ang pulot sa detoxification at lalong lumala ang sakit. Kaya para sa may cirrhosis, hindi ganap na ipinagbabawal ang pulot pero dapat sundin ng mahigpit ang payo ng doktor, huwag basta gamitin ayon sa naririnig. Mga kababayan, iyon po ang 4 na pangkat na dapat iwasan o maging lubhang maingat sa pulot. Kung hindi kayo kabilang dito, maaari pa rin ninyong gamitin ang pulot para sa kalusugan pero hindi pa tapos dyan. Dahil hindi lang sa tao kundi pati sa pagsasama ng pulot sa ibang pagkain ay may mga panganib. At agad pagkatapos nito, imbitahan ko kayo sa susunod na bahagi na ang mga pagkaing hindi dapat pagsamahin sa pulot para maiwasan ang pinsala sa kalusugan. Mga kababayan, bukod sa mga pangkat na kailangang maging maingat, ang pagsasama ng pulot sa ibang pagkain ay mahalagang isyu na madalas nakakaligtaan. Sa pang-araw-araw na buhay, marami ang kumakain ayon sa gusto. Pinagsasama ang masarap ng hindi iniisip na may mga pagkain na mag-isa ay mabuti, pero kapag kasama ang pulot ay maaaring magdulot ng digestive disorder, mild poisoning, o maging malubhang epekto sa kalusugan. Unang pagkain na hindi dapat pagsamahin sa pulot ay ang sibuyas. Sa araw-araw, laging kasama ang sibuyas sa nilaga, sinigang,
salad o sauces, habang ang pulot naman ay ginagamit sa marinade o sausawan. Kaya madalas na nagkakasama ang dalawa. Bukod dito, may mga homemade remedy na nagbababad ng sibuyas sa pulot para sa ubo. Subalit kulang ito sa scientific basis at may panganib. Ang sulfur compounds sa sibuyas kapag pinagsama sa enzyme at organic acid sa pulot ay maaaring mag-produce ng substances na nakaiirita sa digestive tract na nagdudulot ng sakit sa tiyan, pagduduwal o pagtatae, lalo na sa may mahinang tiyan. Kaya pinapayuhan ko kayo na huwag pagsamahin ang pulot at sibuyas sa pagkain man o homemade remedy. Pangalawang pagkain ay pipino. Ang pipino ay malamig sa katawan, kadalasang kasama sa pritong pagkain, inihaw o salad, habang ang pulot ay mainit. Kapag pinagsama ang magkasalungat na ito, maaaring magkaroong digestive disorder, kabag, hindi matunaw, o pagtatae, lalo na sa matatanda o may sensitive digestion. Pangatlong pagkain ay dahon ng mustasa o katumbal. Pareho itong ginagamit para sa ubo at pag-alis ng plema pero hindi ibig sabihin ay pwedeng pagsamahin ng basta. Parehong may laxative effect ang mustasa at pulot. Kapag pinagsama o sobra ang dami ay maaaring magdulot ng pagtatae, sakit sa tiyan at iritasyon sa bituka. May nagsasabi na kapag nilagyan ng maraming pulot ang mustasa ay mas mabilis daw gamutin ang ubo. Pero sa katunayan ay maaaring maiirita ang lalamunan, magkabag, hangin at biglang pagtatae. Lalong mapanganib sa may mahinang resistensya. Kung gustong gamutin ang ubo, gamitin ang pulot sa maligamgam na tubig na may kalamansi o suha o ang mustasa na may asukal na bato. Huwag pagsamahin. Medicine na huwag pagsamahin ang pulot at sago dahil maaaring magdulot ng problema sa digestion at nervous system. Lalo na sa bata at matanda, ang pagsasama ay maaaring magdulot ng pagkahilo, sakit ng ulo, pagkahilo, o maging pagkahimatay. Tinatawag itong mild fainting dahil hindi kayang i-handle ng katawan. Kaya lubusang iwasan ang paghalo ng sago at pulot sa anumang anyo. Mga kababayan, iyon ang mga karaniwang pagkain sa pang-araw-araw na buhay na kapag pinagsama sa pulot ay maaaring makasama sa kalusugan. Ang pag-iwas sa maling kombinasyon ay makatutulong na mas ligtas na gamitin ang pulot at mapakinabangan ang tunay na halaga nito. At agad pagkatapos nito, imbitahan ko kayo sa susunod na bahagi na ang mahahalagang paalala para gamitin ng tama, ligtas at epektibo ang pulot para maprotektahan ang kalusugan sa mahabang panahon. Mga kababayan, pagkatapos maunawaan ang mga pangkat na dapat iwasan at ang mga pagkaing hindi dapat pagsamahin sa pulot, ang susunod na mahalagang bagay na ibabahagi ko ay ang tamang paraan ng paggamit ng pulot. Una sa lahat, tandaan na mabuti man ang pulot ay hindi ito dapat sobrahan. Kailangan ang tamang dami ayon sa katawan at kalagayan ng bawat isa. Para sa malusog na matanda, araw-araw ay sapat ang katamtamang dami para maabsorb at maging epektibo, iwasan ang sobra sa maikling panahon dahil maaaring magdulot ng init sa katawan, kabag o digestive disorder. Ang oras ng paggamit ay mahalaga rin. Mas epektibo ang pulot kapag umaga pagkagising o gabi, bago matulog kapag relaxed ang katawan at madaling maabsorb. Subalit sa may problema sa tiyan, iwasan kapag sobrang gutom para hindi magdulot ng hapdi. Isa pang mahalagang paalala ay ang paghalo ng pulot. Huwag kailanman ihalo sa mainit na tubig dahil maaaring masira ang enzymes at nutrients sa pulot, kaya mawawala ang nutritional value. Pinakamainam ang maligamgam na tubig na sapat para madaling inumin at mapanatili ang mga benepisyo. Bukod dito, bigyang pansin ang pagpili ng pulot. Pumili ng purong pulot na may klarong pinagmulan, iwasan ang may halong asukal o mababang kalidad. Dahil ang mga ito ay walang benepisyo at maaaring makasama kapag matagal gamitin. Para sa may chronic illness tulad ng diabetes, sakit sa atay, bato o umiinom ng gamot ng matagal, kailangang lubhang pag-isipan at pinakamainam ay kumonsulta sa doktor bago gamitin. Sa wakas, binibigyang diin ko na ang pulot ay suporta lamang sa kalusugan. Hindi gamot at hindi maaaring palitan ang medikal na paggamot. Ang tamang paggamit, tamang dami at tamang tao ay makatutulong na mapakinabangan ang halaga ng pulot at maiwasan ang hindi inaasahang panganib sa kalusugan. Mga kababayan, dito po ay ibubuod ko ang pinakamahalagang nilalaman sa video ngayon. Ang pulot ay mahalagang natural na pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan kapag tama ang paggamit, tamang dami at tamang tao. Subalit, hindi ito angkop sa lahat at hindi maaaring gamitin ng basta-basta ayon sa ugali o naririnig. Sa video na ito,
Sana ay naalala ninyo ang mga pangkat na dapat iwasan o maging maingat at ang mga pagkaing hindi dapat pagsamahin sa pulot para maiwasan ang pinsala. Ang pinakamahalaga ay ang pinsala o benepisyo ay hindi nasa pulot mismo, kundi sa paraan ng paggamit. Tama ang gamit ay magiging katulong sa kalusugan, mali naman ay maaaring maging sanhi ng problema. Sana pagkatapos ng video, maging mas maingat kayo sa paggamit ng pulot para sa sarili at pamilya, lalo na sa mga bata at matanda. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-share para marami pang makaalam at maiwasan ang maling gawain. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa channel Patak ng Tubig sa Kaluluwa para sa marami pang kapakipakinabang, madaling intindihin at praktikal na impormasyon sa pang-araw-araw na kalusugan. Kung may tanong, maaaring i-comment sa ibaba ng video. Si Juan po ay laging handang makinig at magbahagi. Muli, taus-pusong salamat sa inyong oras para mapanood ang video ngayon. Naway laging malakas at masaya kayo at kita-kita ulit sa susunod na video. Mga kababayan, bago tuluyang matapos ang video ngayon, nais kong dagdagan ng isang mahalagang paalala. Ang kalusugan ay pinakamahalagang kayamanan, pero madalas napapabayaan hanggang may problema na. Maraming gawi sa pang-araw-araw na buhay na akala natin ay walang masama o akala pa ay mabuti. Pero kapag hindi naintindihan ng tama, ay dahan-dahang nakakasira sa katawan. Ang pulot ay isang magandang halimbawa. Sana sa video na ito ay hindi lang tungkol sa pulot, kundi makabuo kayo ng mahalagang ugali na bago gamitin ang anumang pagkain o homemade remedy, maglaan ng oras para alamin kung talagang angkop sa inyong katawan. Kung may sakit sa katawan, umiinom ng gamot o may pagdududa, huwag mahihiyang magtanong sa doktor o eksperto dahil mas mabuti ang pag-iwas kaysa pagpapagamot. Sana rin ay maibahagi ninyo ang kaalamang ito sa pamilya, kaibigan at kapitbahay, lalo na sa may maliliit na bata at matatanda, para sama-samang maiwasan ang mga pagkakamali dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ang channel Patak ng Tubig sa Kaluluwa ay nilikha para maging lugar ng pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan na malapit, madaling intindihin at akma sa pang-araw-araw na buhay. Walang labis, walang takot. Ang layunin ay tulungan ang lahat na maintindihan ng tama para mabuhay ng mas malusog araw-araw. Lubos na pinahahalagahan ni Juan ang bawat panonood, komento at pag-share ninyo dahil iyon ang nagbibigay lakas para magpatuloy sa mas magagandang video sa darating na panahon. Muli, naway puno kayo ng lakas, masaya ang kalooban, masaya ang pamilya at sana ay marami pa tayong magkita sa mga susunod na video sa channel.